Nasa isang purinarya ngayon subay ng Mangaldan ang mga labi ng biktima na nakilalang si Rap Serapi Cadillon, 26 anyos, matapos masawi ng pagsasaksakin ng kanyang sariling ama na si Rapi de Leon, 54, na nakaratay naman ito ngayon sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City dahil sa malubang sugat na tinamo sa mukha matapos pukpukin ng bato ng biktima. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, kapwa lasing ang mag-ama na galing sa magkahiwalay na inuman at pag-uwi ng kanilang bahay bandang alas 11:20 kagabi sa Barangay Alitaya, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sa hampasin ng bato sa mukha ang ama na nakahagilap naman ito ng kutsilyo at pinagsasaksak ng kanyang sariling anak na tinamaan sa kilikili, liig at likod na nadala pa sa Rural Health Unit, subalit idiniklarang dead on arrival ng attending physician habang ang suspect na may nilalapatan pa ng lunas sa hospital sa Dagupan City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao City. Sumiklab ang sunog sa residential area sa Purok 16 Santo Niño, Barangay Cruising, Bayabas, Turil District, Davao City, dakong 1:06 ng hapon, Hunyo 16, 2024. Batay sa report ng kapulisan, nagsimula ang sunog sa bahay ni Ellen Bibat at dahil gawa sa light materials ang karamihan sa bahay, mabilis na lumaki ang apoy kung saan 14 na bahay ang naabo habang 3 bahay naman ang partially damaged. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na umabot sa mahigit kumulang 165,250 ang pinsala na iniwan ng sunog habang nasa 19 kapamilya ang naapektuhan. Samantala, wala namang nasugatan o binawian ng buhay sa pangyayari. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad, lalo na sa pag-alam sa sinimulan o dahilan ng nasabing insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Hiniling naman ni Senador Amy Marcos ang suporta ng mga punong barangay sa lalawigan ng Northern Samar sa proposed bill nito sa extension of terms of office sa mga barangay official. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2629, iminungkahi ang term sa lahat ng barangay officials ng 6 years mula sa 3 years. Kabilang sa nasabing proposed bill ang pagsasagawa ng barangay election sa last month in October 2029. Ayon kay Marcos, sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Northern Samar upang dumalo sa aktibidad o anibersaryo ng probinsya, mayroon lamang 18 months ang term ng mga barangay officials at wala pang 2 taon ng eleksyon na naman kung saan gumas ang gobyerno dito ng 18 bilyon noong Oktubre. Inaasahan naman ng senador na kabilang sa masasakop dito ang kasalukuyan ng mga barangay officials upang maipatupad daw ng mga ito ang kanilang mga programa o proyekto sa kanilang mga barangay. Mula sa MBC Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.